current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Narito na ang programang kasangganang sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugis sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Isang magandang umaga po sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Ating mga tagapakinig, tagapanood mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao o saan man kayong sulok ng ating pong mundo. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa Margo TV Facebook page live at YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay sa programang Sama Ka Na, Kabayan. Muli tayo po ay magsama-sama dito po sa ating programa sa umagang ito. Ngayon po araw ng Biyernes. Medyo matraffic po ngayon dahil Biyernes dito po sa Metro Manila. Bakit kaya pag Biyernes matraffic? Kasi po ang iba nagmamadali ng pauwi because fly day. It's fly day. Ang iba sa mga opisina ng ating gobyerno, Biyernes pa lang nangangawala na yung iba. Ang iba talagang maagang umuwi. Well, anyway, siguro yan na po ang practice sa ibang mga ahensya, sa ibang mga opisina o tanggapan ng ating pong pamahalaan. Happy graduation muna sa aking pamangkin kay Carla Magpantay. Gagraduate daw ngayong umaga. Pero si DJ ang ating kapartner dito sa technical side, mukhang hahabol na lang pagkat hindi siya pwedeng umalis hanggat hindi tayo natatapos dito sa ating programa. So congratulations, Carla, at least tapos ka na. Wala nang problema si tatay. Maghahanap na ng trabaho si Carla pagkatapos ng graduation. At siyempre, sa iba pa pong gumagraduate o gagraduate ngayong araw ng Biyernes, August 11, 2023. At sa mga nagsiselebrate po ng birthday, ngayong pong araw ding ito ng Biyernes, kay Pai Inso Portuno, dyan po sa Bikutan, sa Taguig. Nagsiselebrate po ng kanyang kaarawan ngayong pong araw na ito ng Biyernes. Happy birthday, Pai Inso. At siyempre sa iba pa po mga nagsiselebrate ng birthday ngayong pong araw na ito. Happy birthday po sa inyong lahat. Well, sa ating po mga impormasyon, sa ating po mga balita, ang sabi po ng DBM, ito masayang balita ito sa ating mga government employees. 16 billion pesos ang nakalaan po para sa salary increases ng lahat ng mga empleyado ng gobyerno para sa 2024 budget. Yan po ang nakapalaman sa 2024 budget na binabalangkas ngayon sa Kongreso. So masaya ito para sa mga empleyado. Medyo malaki-laki po ang increase ng ating mga empleyado. Kinakailangan lang po, magserbisyo tayo ng tapat at sapat. Hindi yung pagpasok sa opisina, mas nauna pa, mag-check muna ng Facebook, titingnan muna yung hawak yung kanyang cellphone, o kaya kala mo nakaupo sa computer, nagtatrabaho, yung pala nagpe-Facebook. Marami pong ganyan. At sana ito ay na-check ng ating pong Civil Service Commission, yung ating mga taga-pangasiwa ng mga tanggapan ng ating pong pamahalaan. Pagkat napakalaki na naman ng inilaan ng ating pong gobyerno para po sa salary increases ng ating mga manggagawa sa pamahalaan, yung ating mga empleyado sa gobyerno. 16B ang nakalaan, malaki. Kaya sigurado na yung increase. Sigurado na po yung pagtaas ng sweldo. At syempre, ang inaasahan po natin na sila magsiservisyo ng tapat. Sa iba pa pong impormasyon,
Diyan naman sa Mindanao, kumusta ko po ang ating mga kasamahan diyan sa Mindanao? Kay LTO Director King Tumawis ng Mindanao, yung pong ating Vice President for Mindanao na naandyan po sa Region 12. Siya po ang Regional Director ng LTO diyan. Kumusta ko ang ating mga kababayan? Ang sabi po sa impormasyon, nasa 102 na mga dating Moro rebels ang nag-take out po bilang regular ng membro ng Philippine National Police bilang mga patrolman ng PNP. Pwede yun, ano? Yung mga dating nakipaglaban sa gobyerno, ngayon parte na ng ating law enforcement agency sa pamamagitan po ng Philippine National Police. Pero pag ikaw nag-apply, halimbawa ikaw taga Luzon, ano? Taga Luzon ka, mag-a-apply kang pulis, ang dami mga dadaan ka, ilalim ka sa tinatawag na background investigation kung ano ang background mo. Pero dito sa Mindanao, parte na po 'yan nung naging kasunduan para sila huminto na ng pakikipaglaban sa ating pong pamahalaan. Pinag-integrate yung iba sa Philippine Army, ang iba sa iba pang sangay ng Armed Forces of the Philippines, at ngayon dito naman sa Philippine National Police. So at least 100 to mga dating rebelde diyan sa Mindanao ang hindi na po makikipaglaban sa gobyerno, kundi sila na po magdidepensa sa gobyerno. Sana po ganoon, ano? At sila ay sa ilalim ng BARM o yung Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Yan po, diyan sila magsiservisyo. At siguro naman, natatandaan ko, no, ako po one time bumisita po sa Camp Darapanan, diyan po sa Sultan Kudarat. Yung pinakakampo ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. No, ako po ay pumunta diyan sa loob mismo ng kanilang kampo, siguro mga 3 years ago, bago pa mag-pandemic. Ako po ay bumisita po diyan sa lugar na yung nagkaroon po sila ng plebisito para aprubahan po yung BOL o yung Bangsamoro Organic Law. Nasa 1,000, mahigit pong 1,000 fighters ng MILF ang sumalubong po sa akin at nagkaroon po kami ng dialogue. In fact, sila po ay nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Citizens Crime Watch diyan po sa Region 12. At sinabi ko sa kanila noon na kung ano po ang nararamdaman ng ating mga kababayan dito po sa bahaging ito ng Pilipinas, nararamdaman din po sa Luzon, sa Kamanilaan. Samantalang yung problema natin dito sa Luzon, hindi naman nila nararamdaman. Marami rin po tayong problema. At ang kagandahan po niyan, sila ay nag-volunteer kaagad sa atin nung tayo ay magkaroon ng plebisito para sa pag-apruba ng BOL diyan po sa Mindanao. At naging matahimik po yung BOL, yung plebisito. At yung iba, sila ay na-absorb bilang mga peacekeeping forces ng BARM. At ngayon nga, yung nasa 102 na mga former Moro rebels ay nag-take out na bilang mga members ng Philippine National Police, bilang mga patrolman ang kanilang mga ranggo. So, kalimutan na natin yung kanilang naging partisipasyon sa pakikipaglaban sa ating gobyerno. Ang importante yung kanilang partisipasyon ngayon kung paano po makakamtan natin ang tunay na kaunlaran at tunay na kapayapaan diyan po sa Mindanao. Ang problema lang sa Mindanao, samantalang napakarami pong pondo ang inilaan o binuhos ng ating pamahalaan diyan, mukhang naiiwan pa rin yung maraming bayan sa Mindanao na hanggang ngayon ay talagang nangangailangan pa po ng mga developments in terms of infrastructure at livelihood. At least ngayon po medyo okay naman, pero ang sabi nung iba na nakakausap natin, masyadong malayo pa. Bakit? Hindi pa rin po nawawala yung iba't ibang grupo diyan na nanganak. Like yung
yung BFF, yung Abu Sayyaf, mayroon pa rin po hanggang sa ngayon. Pero ang sabi nila, hindi na po gaano. Pero in terms of development, may mga lugar tayong napuntahan diyan like yung sa Malabang, Lanao. Makikita natin sobrang because sobrang pamumulitika rin. Pero diyan sa Mindanao medyo pamilya na po ang naglalaban diyan pagdating sa politika. Okay. At sana naman ito pong take oath, panunumpa ng mga bagong membro ng Philippine National Police diyan sa Mindanao na pinamunuan po mismo ang oath taking ni Secretary Benhur Abalos, maging katuwang sila ng ating pamahalaan sa pagmantini po ng katahimikan diyan sa Mindanao. At ang hangad naman po natin siyempre yung kinakailangan nilang kaunlaran, kanila rin namang maramdaman. Pagkat kung wala pong katahimikan, siyempre wala rin pong kaunlaran. Kung walang kaunlaran, wala rin katahimikan, di ba? Ito ang ginagamit ng mga legitimate issue ng mga nasa Communist Party of the Philippines naman. Kung papakinggan mo talagang mga legitimate, tama naman, nagkakaproblema lang pagdating sa motibo. Bakit? Ano ba ang kanilang motibo? Abay, siyempre, their ultimate goal is to take over government. Pero medyo napakalabo na yata. Mas mainam na po, gaya itong ginagawa ng LCAC, localized negotiation. Marami na po mga lugar na naiideklarang hindi na po infested ng mga rebuilding NPA. Although may mga lugar talaga na meron pa rin pero hindi na po gaano. Ang sabi po talagang malaki po ang epekto nitong ginagawa ng LCAC. Kaya lang yung iba hindi po na-appreciate ang ginagawa ng LCAC, Pero sa kabuuan nakita po naman natin na marami rin namang mga nagbabalik loob ng mga dating miyembro ng NPA na nabibigyan po ng hanapbuhay ng ating pong pamahalaan. So, sana matapos na po itong mga kaguluhang ito sa iba pang parte ng ating pong bansa. Well, sa iba po pong impormasyon, ang sabi po ng COA o Commission on Audit, marami daw pong mga healthcare institution, siguro yung mga ospital, na hindi po nagbigay ng discount, ng benepisyo dito sa mga senior citizen natin. Kahapon na andito yung ating dating congressman na siya po ang author ng senior citizens discount. Dapat lang kung ano po ang benepisyo para sa ating mga senior citizen, ibigay po natin. Si dating Congressman Artisa, na andito po kahapon, nagprograma po siya dito sa Margo TV. At ang sabi po ng COA, dito sa mga rehiyon ng Kabikolan, sa Bicol, kumusta ko po ang ating mga kababayan dyan po sa Kabikolan, Maray na aga po sa Indogabos, sa Region 6, dyan po sa Bisaya, Region 7, sa Cebu, sa Region 9, sa Region 11, at mismong dito po sa National Capital Region. Ang sabi po ng COA, meron pong mga hospital o PhilHealth institution, yung mga accredited hospital o kaya dapat na magbigay ng benepisyo sa ating mga senior citizen. Hindi po naibigay. Ang sabi po ng COA, napakalaki po ng halaga. Ang tanong natin dito, kung hindi po naibigay ng mga ospital, bakit binayaran ng PhilHealth? Pagkat sa report po ng Commission on Audit, ang sabi po ay itong mga 7 rehiyon na ito, hindi po nagbigay ng discount na aabutin sa 535 million pesos mahigit. This is out of
196,695 cases o mga pasyenteng senior citizen. Nag-release po ng halagang iyan ang PhilHealth natin. Ngayon, kung hindi naman binigyan ng discount o kaya ng benepisyo ang senior citizen, saan napunta itong pera na ito? Kanino napunta ito? O papaano po ito ginamit ng ospital? Dito po, sa bagay, noon pa talagang may ganito ng problema. Na-claim na ng ospital sa PhilHealth pero hindi naman nakarating doon sa pasyente. Hindi lang po senior citizen ang ganito ang nangyayari. At mismo ang Commission on Audit, inisa-isa yata yung mga kaso na ito at nakita po nila na talagang may problema pagkat binayaran ng PhilHealth, hindi naman ibinigay doon sa mga pasyente, lalo na ito po mga senior citizen na ito. So may discrepancy po sa computation, sa deduction, saka sa charging ng mandatory senior citizens discount sa mula po sa mga actual hospital charges. Mga senior citizen na ito, wag na nating pahirapan. Wag na nating pahirapan yung ating mga senior citizen. Sige, kayo rin, dadating din kayo sa ganyan. Magiging senior din kayo. At nagre-result po ito sa overpayment na nagkakahalaga ng 535 million mahigit. Ang sabi po ng COA, ito ay mga benepisyong mga claim na binayaran po ng PhilHealth mula January 1 to December 31, 2022. Nung nakaraang taon pa po ito, 2022. At sinolder po ng ahensya ang nasa 113 million na mga discount na ito, but hindi po nabawas sa total actual hospital charges, kasali na po yung mga professional fees. So siguro ihinga ng paliwanag ng COA ang mga ospital na ito o ang PhilHealth. Bakit ganon? Yung remaining 422.526 million po ay binayaran ng mga senior citizens themselves. Sila ang nagbayad noong kakulangan na yon na 422 million mahigit. Ang na-shoulder lang po ng PhilHealth ay nasa 113 million lamang. So, nasaan po yung balance na yan? Bakit binayaran ng mga senior citizen natin na mga na ospital? At yung iba, binayaran din ng LGU. Mayroong mga LGU na nag-extend din po ng medical assistance, pati na yung Office of the President, yung DSWD, nangihingi din ng tulong sa DSWD, at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So, pag may mga tulong na nanggaling po dito sa mga ahensyang ito, abay di dapat bawas pa yon. Pero mukhang hindi yata ganun ang nangyayari. Kaya dapat lang talaga siguro busisiin, hanapin po kung saan napunta itong perang ito. Kung hawak ng mga ospital, siguro kailangan ibalik sa PhilHealth para naman magamit uli sa iba. O kung saan man napuntang bulsa, abay kapkapan, hanapin kung saan po napunta. So, marami pong ganitong mga problema kahit noon pa na kung minsan akala natin tayo pasyente, paglabas natin nabigyan tayo ng konting discount, okay na. Pero yung pala ang laki ng nakiklaim at binabayaran naman ng PhilHealth. Ang siste pa diyan, kung minsan ay nagkakaroon pa ng kutsabahan yung ospital. Kaya malaki ang nawawala. So at least ngayon po, sabi ko nga yung sinasabi po ni PBBM na digitalization, malaking bagay po 'yon. Na makatulong po na labanan po itong korupsyon. Kahit papaano malaking bagay po pag digitalization. Wala na pong mga over-the-counter payment. Dadaan na po lahat through digital. Okay, so
Kumusta ko po ang ating mga regular na mga tagapakinig, mga um, antabay dito po sa ating programa. May pinarating po sa ating impormasyon, di ko alam kung impormasyon ito o reklamo. Pero bago po yan, kumustahin ko po ang ating dating dating alkalde ng bayan ng Minalaba, Camarines Sur. Nagkumpleanyo kahapon yata, isang araw. Hindi natin nabati si kumparing Hilbas Mayor Jr. ng Minalaba, Camarines Sur. Kumusta ko po yung ating mga kababayan diyan po sa Camarines Sur. Lalo na sa bayan ng Gainsa, medyo celebrate po ng kanilang piyesta nung isang araw. At alam ko may mga sumaya diyan dahil nagkaroon ng peryahan, At yung peryahan merong mga pula-puti. Sino kayang sumaya diyan? Beno, kumusta ko si Henry? Henry, yung ating national admin, lagi yang nakaantabay sa atin. Yung aking isa sa mga pinakamaganda kong pinsan si Alex Gob, na kapatid ni Noli Gob. Lagi rin nakaantabay sa atin. Thank you very much. At siyempre diyan sa Samar, lagi rin nakaantabay yung ating mga suki diyan sa Samar, lalong-lalo na diyan sa bayan ng Daram, sa Mayabay, si Eva de Asis at yung aking best friend, si Colonel Hill Abrasado. Ito yung tatay ni Colonel Abrasado na Chief of Police po ng Antipolo City. Lagi pong nakaantabay sa atin. Pero si Colonel Abrasado, si Juni, may sulat sa iyo si Attorney Topacio, hindi mo sinasagot mamaya niyan magka-problema ka kay Attorney Topacio. Hindi mo sinasagot yung kanyang sulat, may hinihingi. Ito po ay in connection doon sa pagpatay sa ating Vice President for Operation, si James Anselmo. Ang sabi ni Colonel June, nasampahan na po ng kaso yung mga suspects, pero hihingi po tayo ng kopya kung tama yung mga nakasuhan at tama yung pagkakasampa ng kaso. Ang problema lang, ang sabi sa akin ni Colonel June, nung July, first week of July, nasampahan ng kaso, bakit hindi niya nalaman niya huli na? Meron yatang problema. Well, kumusta ko na lang po ang ating iba pa mga antabay, Angelo Tolentino, si Crisani Antone, Rina Enrique, diyan sa Antipolo, sa San Isidro Lower, yung ating chapter diyan sa San Isidro Lower ng Citizens Crime Watch. Si Nitsa Anire, Nita, kumusta? Si Sophia Miranda Magpantay, kumusta rin diyan po sa Cuenca, Batangas? Kumusta po ang ating mga kababayan diyan sa Cuenca, Batangas? At sa Iriga City, si Pe Babagay, ang ating regular na taga-antabay diyan po sa lungsod ng Iriga. Okay? Bueno, ang isa po sa pinarating sa atin, kung minsan pag-aksaya po ito ng pondo ng ating gobyerno, tama naman yung nag-report sa atin, diyan po sa Bacoor City sa Cavite. Yung siguro kung kayo po ay dumadaan diyan, makikita niyo yung footbridge. 2 footbridge yan na magkalapit. Ang sabi po sa impormasyon sa atin, yung isa sa may isang food chain. Yung isa dito sa may pagkalabas mo ng Coastal Road. Meron diyang footbridge, tawiran, na meron pang nakaabang na yung para sa elevator. Pero hindi po nagagamit ng mga pedestrians natin. Nung meron daw pong nagsita, bakit hindi ginagamit? Ang sabi daw ng enforcer, matidigas ika ang ulo. Ayaw ikang sumunod. Gano'n na lang. So, ibig sabihin, yung kanila pong footbridge dyan, nagsisilbi na lamang, nalalagyan ng mga tarpaulin o kaya kung ano man ng mga informative materials na inilalagay po ng local government unit. Hindi po nagagamit kung ano po ang purpose na pagkakalagay
o pagkakagamit o pagkaka-construct, hindi po nagagamit. Ano? Sabagay, ang hirap naman kasi na umakyat sa mga footbridges kung wala pong escalator. Mabuti diyan sa may bandang Las Piñas, may mga escalator po ang footbridges. Pero sa ibang lugar, like dito sa Quezon City, meron ding mga footbridge na yung ating mga tawiran na may escalator. Pero kung minsan hindi gumagana yung escalator, kaya pag senior citizen kang aakyat, tatawid, hingal ka rin. Ano? Napakahaba pa naman po nito mga footbridge na ito, mga tawiran na ito. Ngayon, magkano ang ginagastos po ng local government unit dito sa mga footbridge na ito? Sino bang gumagastos niyan? DPWH ba o local government? Pero yung kanilang butas para sa elevator, kung gusto mong madali ka, doon ka dumaan. Halimbawa, pababa ka, doon ka dumaan. Pagbukas ng pinto, sabay lukso. Pagkat wala naman talagang elevator. Pagpaakyat, hindi ka pwede dahil mabibiting ka doon. So, yung iba talagang tinatamad na tumawid sa mga footbridges na ito dahil siyempre mataas, hagda o ilang-ilang baitang, ano? Hindi po talaga nagagamit. So, ibig sabihin, sayang po ng ginastos ng gobyerno natin sa mga ganitong proyekto ng local government units o kaya ng ahensya kung sino man po ang gumagawa ng ganyan na mga proyekto. Dati, walang alam sila o naiisip na proyekto. Diyan sa Camarines Sur, nakita ko yung ilang tawiran diyan, footbridge, like sa may Barangay del Rosario, yung papasok ng isang subdivision diyan, saka dito sa may Peña Francia, giniba na lang. Wala namang walang gumamit. Hanggang sa ngayon, nasira na lang yung footbridge pero wala namang gumamit. Nagsilbi na lang na lalagyan ng karatula ng mga politiko. Okay, so dito sa Cavite, sana yung ating mga enforcer, iparating nyo kung ano dapat na gawin natin diyan. Kung kinakailangan lagyan po ng elevator para sa mga senior citizen o mga PWD, di lagyan. Ano? At kung hindi naman, doon sa mga may kakayahang maglakad. Sabagay, pampalakas pa yan eh. Kung ikaw kinakailangan mo mag-exercise, di gumamit ka ng footbridge, akyat ka sa hagdan, ma-exercise ka pa. Pero paano nga naman yung mga PWD at yung mga seniors? Heavy traffic po dyan palagi. So hindi daw po nagagamit at hindi na ipapasunod ng mga enforcers na ito kung kinakailangan na doon tatawid po ang mga pedestrians, ang mga tao. So yan po pinarating sa atin at dalawa po yan dyan sa may bandang Bacoor. Dalawa. At hindi daw po nagagamit hanggang sa ngayon pero matagal nang kinonstruct. Ano? At ang isa pa, dyan sa may daang hari, ang sabi po sa pinarating sa ating impormasyon, bakit daw ang tagal gawin ng flyover dyan? Nakikita nila, halos kaputo na lang gagawin pero bakit wala nang gumagawa? Bakit wala nang ginagawa? Ano daw ba? Wala na raw pondo? Ubos na yung pera? O kaya ano pong problema? Bakit hindi po nayayari ang flyover dyan? Ilang taon na po yan na ginagawa. So yan po ang pinarating sa atin at pinaparating din natin sa mga kinaukulan kung ano po ang dapat gawin. So salamat po doon sa nagparating sa atin ng impormasyon at hindi ko po kayo masasagot sa ngayon kung bakit hindi po nayayari yung flyover dyan na napakatagal na. Ano? At itong mga footbridges na sinasabi po ninyo, hindi ko alam kung bakit hindi po nila pinapagamit sa mga pedestrian. Pero ang sabi daw po ng isang enforcer, matitigas daw ang ulo ng mga tumatawid, ayaw gamitin yung footbridge. Kaya nga sabi ko, baka mataas, nahihirapan silang umakyat. So, salamat po dun sa nagparating sa atin. At kung kayo po sa iba pang mga lugar, may mga problema po ang pagawaing bayan sa inyo pong lugar, iparating po ninyo dito sa atin at yan po ay ating tatalakayin. Paparating po natin sa mga kinaukulan at itatanong natin kung bakit. Merong mga sinasabi pa sa atin, bakit ang gaganda pa raw po ng mga kalsada, sinisira na. Ginagawa na agad, nire-repair na, hindi pa naman sira.
Samantalang napakaraming sira, hindi naman ginagawa. Bakit nga ba, no? Bakit nga ganun ang nangyayari? Bueno, tayo po ay wala ng oras. Napakabilis po ng kalahating oras na ibinigay sa atin ni DJ. Marami pong salamat at muli tayo po ay magsama-sama dito sa programang Sama Ka Na Kabayan, sandigan ng mamamayan sa kaunlaran at katotohanan. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay, nagsasabing Diyos mabalos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan, sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo